Hello guys, nandito ako ngayon sa kitchen. Magluluto tayo ngayon, magpre-prepare tayo ng pagkain. Yan po, yan si Mrs. Magpre-prepare siya ng mga ingredients para sa ating cooking vlog na may kasamang katuruan patungkol sa salita ng Diyos. Today, hindi lang tayo magluluto ng masarap na pagkain. Pag-uusapan din natin kung paano ginamit ni God kahit ang simpleng pagluluto para turuan tayo tungkol sa buhay at pananampalataya. Kasi minsan, akala natin na sa church lang si Lord kumikilos. Pero even in the kitchen, God can teach us patience, discipline, gratitude, and love. Ang matututunan natin, una, preparing ingredients. Bago tayo magluto, kailangan munang linisin at ihanda ang ingredients. Parang buhay din natin kay God. Minsan kailangan tayong i-process, linisin at baguhin bago tayo gamitin sa mas malaking purpose. Hindi comfortable ang pagbabago. Minsan, alam mo, mahirap. Maraming tatanggalin at tatapyasin ng Diyos. Minsan nga, idadaan ka sa apoy na parang isang proseso ng paggawa ng ginto o ng latik, kumbaga. Yung the best portions, nandun po pag natapos na yung proseso. Ganyan din po ang buhay natin. Parang niluluto lang. Pag dumadaan ka sa pressure ngayon, baka hindi ka pinapabayaan ni Lord. Baka hinuhubog ka niya. Kaya lahat ng testing ng ating faith, sabi sa James chapter 1 verse 3, the testing of your faith produces perseverance. Kaya may waiting process, inaantay natin yung ating niluluto hanggang sa maluto ito ng todo. Isang pinakamahirap part ng cooking ay yung paghihintay. Yung maluluto ito ng tama, Hindi pwedeng madaliin ang proseso. Kapag minadali, hilaw ang kalalabasan. Kapag tama ang timing, sakto ang lasa. At pag sumobra naman, ay mapait ang lasa. At minsan ganyan tayo kay God. Gusto natin instant answers. Gusto natin minsan nagdwedwell lang tayo doon at wala tayong ginagawa. Pero ang maganda ay alamin mo yung perfect timing ni Lord. Yan. Habang naghihintay ka, may ginagawa siya behind the scenes. Tapos na ng proseso, nagawa natin lahat yan. Alam po natin na ngayon po ay malalasahan natin yung outcome ng niluto natin. Lalong-lalo na yung outcome ng niluluto ni Lord sa buhay natin. Tignan natin kung gaano kasarap yan. Kaya tandaan po natin, God is not only present in big miracles. Minsan, nasa simpleng lutong bahay, simpleng kwentuhan, at simpleng pagmamahal siya kumikilos. Pagod magluto guys. Ang init pa. Di po ako sanay magluto. Yung niluto po natin para po sa mga DBBS students natin bukas yan. Family day din bukas. Hopefully magkasya.